Magandang umaga po sa lahat at happy Sabbath po sa lahat. Welcome po sa ating mga bisita. Kayo po dadako sa ating pangalawang servisyo at tulad-tulad sa atin ng ating mga anak. At ito sila isang sa aming pastor. Awitin po natin ang How Sweet Are the Tidings, hymn number 442. 442. How sweet are the tidings.
First stanza po, dito na side, pangalawa dito, at ang pangatlo tayo pong lahat. Joyful, joyful, we are going to. Dito po ang first stanza, pangalawa dito, sa pangatlo po tayo lahat. Muli natin pag-aralan ng ating susunod na hymn of assurance, Proclaim Grace. Sabayan niyo po ako.
Ating pong kuling komportable ating sarili, maging ating mga anak, upang ating pong maririnig, ay ating pong maunawaan, at sa buhay po at talagay po sa puso at isipan. Ang naman po usapan na wala pong kinalaman sa pagkasamba bilang pagkalat ng Panginoon ay ating pong itinatawagan sa umagang ito. Ang ating pong mga participants, mga kapatid, ay ating pong makikita sa ating screen. Ang mag-atin po na papalitan sa ating ngayong umaga ay ating pong head elder, si Father Pascual Tumidion. Sa pagkapatuloy po, bilang panawagan po sa atin, nagbabasahin po ang sunod na bid sa Psalm 34:1-3 bilang pong paghahanda sa ating pong sarili. Psalm 34, verse 1-3. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Near to the heart of God, hymn number 495. 495. Hymn number 79. Sing praise to God. Sing
Makapangyarihan at mahabagin sila ng Diyos. Ubus ko kami magpapasalamat sa mga oras na ito. Kami ay muna umasin sa dami ito upang kayo ay aming ulitin at sabat. Amin po ang dinadala ng mahabagin na sa aming matulong na pagsamba, kayo nawa ang siya man sa aming kalagitnaan at kayo ang makita sa aming pagkakas. Kayo naman ang purihin at hambalan sa pangalan. Bago tayo manalangin, ay babasahin mga natin ang sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, Kapitulo 3, talatang 2 hanggang 3. Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahayag na kayo isulat ni Kristo na pinanasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng puso naman. Tayo po yung mga para sa panalangin. Ama ng Ibanal, sa oras na ito, Panginoon, narito kami upang Ikaw po ay aming sambahin. Dahil Ikaw ang Diyos na karapat-dapat na pumurihin at sasambahin, dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na lumalang sa langit at sa lupa, Diyos na mapagtatawad. Kaya sa oras na ito, Panginoon, una sa lahat, aming ilalapit sa inyo ang aming mga kahinaan. Hilingin namin sa inyo, Panginoon, sa oras na ito, na patawarin ninyo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan na gawa, laban sa inyo sa nakalipas na mga alas ng mundo. At pasalamatan ka namin, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong pag-ingat sa amin, sa inyong mga pagpapala na ipinagkaloob sa amin, pagbantay sa amin sa buong sa linggo na kalipas, binigyan na kami ng malusog na pangatawan, kaya pasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng mga bagay kasama ang mga pagsubok na dumating sa amin na sinulungan niyo kami na aming matakasan at aming
mapagtagumpayan ang lahat ng mga iyon. Sa oras na ito, Panginoon, amin rin ilapit sa inyo ang mga kapatiran na nangihina sa kanilang pananampalataya. Tulungan ninyo sila, Panginoon, na may balik sa kanila ang kanilang dating pananampalataya at ganoon din ang mga kapatiran na mayroong mga karamdaman, Panginoon. Tulungan ninyo sila, pagalingin ninyo sila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman upang sa sunod na araw ng Sabat, masama kami pagsamba sa inyo. Bigyan rin namin sa inyo, Panginoon, ang aming editor na siyang mamumuna ngayon, magbibigay ng mensahe galing sa banal na kasulatan para sa ikatitibay sa aming pananampalataya. Sana ang mga salita na kanyang mabanggit ay galing sa inyong kalooban upang ito po ay makatulong sa bawat isa sa amin bilang inyong lingkod at naghintay sa inyong ikalawang panito upang kami po ay maging kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Ama, pasalamatan ka namin sa inyong tugon sa lahat ng mga ito na aming hinihiling sa inyo alang-alang sa makapagrahang pangalan ng aming Panginoon Jesus natin.
Happy Sabbath po sa inyo. Masaya ngayong umaga ay magsama ng malakas sa amin. Maraming salamat po. Kayo po ay masaya ngayong umaga. Ang bawat isa sa atin ay masaya. Number one ay sapagkat nagkaroon tayo ng fellowship ngayong umaga. Higit sa lahat, tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon sa malaking pribilegyo na ating makapiling ang Panginoon sa ating po pagsamba ngayong umaga. Ako po ay nagagalak na kayo din ay makita ngayong umaga sapagkat sa loob ng isang linggo ay malas din na tayo nakita. At nakita ko rin kayo ngayon na malusog. Hindi lamang ang inyong pangangawan, pwede sa lahat ng inyong mga alagay. Salamat sa awit na inahandog ng ating kapatid ngayong umaga. May Redeemer Reach, nabubuhay ang ating tagapagmata. Nabubuhay ang ating tagapagmata. Tunay na ang ating tagapagmata sa ating Panginoon Jesus ay buhay. Kung ating pong i-evaluate at bibigyan ng assessment kung gaano kabuhay ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay pananampalataya, ay walang pagsalang masasabi natin na siya po ay lumagabay at buhay sa mga isa sa atin na tayo po ay kanyang ginagabayan, iniingatan at sinusinahan ang ating mga buhay. At ngayong umaga, mga kapatid, ay sinadya ko po galing sa inyo ang isang paksa na sa tingin ko, ito po ay makatulong at napapanahon sa atin. Ang buwan kasi ng Nobyembre at sa Disyembre, kahit sa tinatawag na sa larangan ng negosyo, o kaya sa larangan ng kung ikaw ay empleyado, o kahit ang larangan halos ay buwan ito ng tinatawag na evaluation at assessment. Ine-evaluate natin mula sa mga panahon ito kung nasaan na tayo at kung ano pa ang pwede natin idagdag doon sa mga naunang magagandang nagawa natin upang lalong maging epektibo ang ating po mga gagawin sa susunod na mga pagkakataon. Kaya ngayong umaga ay pag-usapan natin ang spiritual aspect ng ating buhay, yung tinatawag na Christian assessment. Ang pag-evaluate natin ng ating sarili may kinalaman sa ating spiritualidad ng mga kapatid. Ang evaluation ay napakaganda na tignan natin marami. Sapagkat makikita natin kung nasaan na tayo. Makikita din natin pag tayo ay nag-evaluate kung ano ang ating nagawa at makikita din natin kung ano ang pwede pa natin gawin. Sa ating talata na ating binasa kanina, mga kapatid, ay ang assessment na pwedeng maging isang sabihin natin kapalit-paniwala ay involved dito ang mga taong nakapaligid sa atin. Sapagkat sabi ng ating talatang binasa kanina sa aklat ng pangalawang Korinto, Kapitulo 3, talatang 2 hanggang 3. Ay ganito, kayo nga o kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ang sulat na ito, mga kapatid, na tala sa Biblia na sinulat ng Apostol Pablo ay sa mga mananampalataya sa Korinto, halos 2,000 lang nakakaraan. Ngunit ito ay sulat pa rin sa mga Kristyano dito sa CAA, sa kasalukuyan. Nang sabi sa ating tayo ay mga sulat na nababasa ng lahat ng mga tao. Sa verse 3, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo
na pinangangasiwaan o pinangasiwaan namin. Hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Bakit sinasabi sa atin ng ating talata na tayo pala ay mga sulat, at tayo ay namamasa. Mayroong assessment and evaluation na ginagawa ang mga nakapaligid sa atin. Tinitingnan nila kung sino at kung nasaan tayo. Kaya ikawala, pag-usapan natin, ano ka? Pangalawa, sino ka? At pangatlo, saan ka? Para ma-evaluate natin, mga kapatid, kung anong uri tayong Kristiyano sa kasalukuyan. Mayroon pong tatlong mga bagay na dapat nating tatandaan upang ang assessment at evaluation na gagawin sa atin ng mga nakapaligid upang ito ay maging positibong assessment, mga kapatid, ay tatlong bagay ang nais kong share sa inyo ngayon umaga. At ito ay very practical. Alam ko ito ay masusundan talaga natin sapagkat ito ay mga kataga na gamit at mga kataga na maliit na nabibigkas kahit ng sabihin natin sa streets at sa lansangan. Na gusto kong mabanggit ngayong umaga, dito naman sa loob ng iglesia, para maging makatutuhanan ng evaluation na ating kong gagawin ngayon. Number 1 ay lumagay sa lugar. Narinig niyo ba yan, mga kapatid? Lumagay ka sa lugar. Alam po ninyo, mga kapatid, ang Diyos kasi ay naglagay ng mga bagay sa kanya-kanyang mga lugar. Halimbawa, ang mga ibon ay ang lugar talaga nila doon sa inyo ako. Maging mga kapatid sa mga practical na mga kalagayan natin ay may kanya-kanya talaga ng lugar. Halimbawa, ang airplane, talagang pagkakas yan, ano kaya mga airplane ay dito pag-alagalan sa lupa, parang mga motorsiklo at mga basa na. Siguro magpapagdaan. Siguro naisip noong driver o ng piloto ng airplane, pag-alain ko kaya ang aking airplane, hindi nakalipad sa buong Las-Piñas, ilang kaya ang mapapanggal ng airplane. So lumagay sa lugar, mga kapatid. Kapag hindi kasi lumalagay sa lugar, hindi nagiging maganda ang magiging result. Halimbawa, ang magulang, dapat lumalagay sa lugar. Magpapamagulang, sabi kasi sa Apostol Pablo, mga magulang, huwag niyo mo kayo ng mga anak sa dahil. Lumagay sa lugar ng magulang. Kaya ikaw naman po ay anak, lumagay ka rin sa lugar. Anak-anak. Nagkakasapan ito ang medyo may nagkakasapan sa tuwayan. Huwag ka naman basta pabalang sumagot sa inyong magulang. Magulang yan, lumagay ka sa lugar. May nag-uusap, hindi na maalaman ngayon kung sino ang magulang ng inyong anak. Hindi lamang sa pagkakasawa ng maaga ang magulang, halos magkasagdan sila tignan. Kung hindi sa lahat, yung mga paraan ng magpapalitan ng pagsasalita, na ang anak ay lang hindi na anak eh. At ang magulang parang hindi na rin magulang. Nakakalungkot mga kapatid. Ano ka, mga kapatid? Bilang magulang, bilang anak, bilang kapatid. Ano pa? Bilang may asawa, baka naman. Kahit na may asawa ka na, naghahanap ka pa ng iba. O naliligaw ka pa, sa iba. So ano ka bilang may asawa? Bilang sweetheart, baka nalalaman ka. Kapatid, ano ka bilang sweetheart? Bilang elder, baka hindi na nag-ahak kong elder. Diakono, sabat sultister, diakonesa, pianis, chorister, choir leader, ano ka? Mga kapatid, ano ka? Sa Biblia, mga kapatid, ay mayroong mga kalagayan na dapat natin ilagay ang ating mga sarili. Number 1 ay nasa aklat ng unang Pedro 2:9.
At ganito po ang pinabanggit ng banal na kasulatan kung saan tayo dapat lulugar bilang kanyang mga mananampalataya at mga lingkod. Sa verse 9 ay ganito ang pinabanggit na aklat ng Sumero. Natapuan kayo sa lahing hirap, isang makahaling pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaral sa sarili ng Diyos. Ito po mga kapatid ang ating lugar. Tayo daw ay mga saserdote ng Diyos. Ano ba ang saserdote? Ang saserdote, mga kapatid, ay sa panahon ng matandang tipan, ay sila po ang nag-a-assist doon o bigay ng assistance doon sa pagkasasamba sa templo kapag ang isang mananamba ay may dalang handog na tupa o kambing o anumang handog upang ito ay handog doon sa dambana at i-a-assist yung naghahandog na ito upang ang kanyang handog ay ilagay doon ang ating handog sa Panginoon. Sa mga tuwing salita, ang isang saserdote ay ito'y namamagitan sa mga tao at sa Diyos. Ang katunayan, sabi ng banal na kasulatan, si Kristo ang ating dakilang saserdote. Siya ngayon ang namamagitan sa atin sa Diyos. Pero ang bawat mananampalataya, tayong lahat, mga kapatid, ay mga saserdote ng Diyos. Paano po ba tayo namamagitan sa tao at sa Diyos? Kanina na-share ko na sa inyo, mga kapatid, yung pagiging mapanalangin na lagi tayong dapat nananalangin para sa kabutihan at kapakanan ng mga kapatid. Halimbawa, ang isang kapatid, ikaw ay nasaktan, ikaw ay nasugatan, siguro kang iyong pusong talagang matindi ang ginawang kasalanan sa iyo ng kapatid na sa tingin mo ay hindi mo na talaga makakalimutan at hindi kayang patawarin ang kapatid na yan. Ngunit mayroong mamamaraan, mga kapatid, na para ang iyong kapatid na yan na gumawa sa iyo ng hindi maganda ay maisa ang iyong pagkamuhi at pagkagalit at mawalan sa natuluyan. Ito ay sa pamagitan ng ating pamamagitan sa Kanya at sa Diyos sa pamagitan ng ating pananalangin. Idalangin natin, Panginoon, patawarin niyo po ang aking kapatid na ito na gumagawa ng masama sa akin. Ito ay sinasaktan ng aking kalooban. Ako ay kanyang sinisismis. Ako ay ginagawa niya ng mga masasama. Panginoon, dinadalangin ko sa iyo, patawarin niyo po ang aking kapatid. Mararamdaman niyo, bandang huli, mga kapatid, wala niyo na mararamdaman, mag-aalang ng pakiramdam doon sa kapatid na yan. Tagapamagitan dapat tayo, mga kapatid. Tagapamagitan po tayo sa ating mga kapatid. Tayo ay mga saserdote. At sa bandang dulo, mga kapatid, ang sabi, upang inyong ipahayaan ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilang-gilas na kaliwanag. We are an ambassador for Christ. Tayo po ay mga ambassador ni Kristo. Ano po ba ang ginagawa ng ambassador ni Kristo? Ang sabi dito, ihahayag natin ang karangalan niya ang tumawag sa atin. Ipahayag natin ang karangalan ni Kristo. Sasabihin natin sa mga tao kung gaano mabuti si Kristo sa ating mga buhay. Atin po yung pakikita ito sa pamagitan ng ating mga gawa. Sapagkat tayo ay mga ambassador ng ating Panginoon. Ano ba, kapatid, sa iyong kalagayan? Ikaw ay isang saserdote, ikaw ay ambassador, ano ba? Sa aklat ng Juan 1:12, aklat ng unang Juan, kapitulo 1, talatang 12. Ito po kayong mga kapatid, ito po tayo. Ang sabi sa atin, natapot ang lahat nang sa kanyang sinangga ay pinagkaluban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kayo po ay mga anak ng Diyos. Ang bawat isa sa atin na tumanggap kay Kristo at ating pinabubuhay si Kristo at inaamin si Kristo na ating tagapagligtas ay tayong pinagkaluban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos. Sabihin ninyo, praise God, I am a son and daughters of God. Sabihin niyo sa inyong katabi, purihin ng Panginoon, ako ay anak ng Diyos. Mahina. Okay. Maraming salamat na kapatid. Purihin natin. Purihin ng Diyos, ako ay anak ng Diyos. Salamat mga kapatid. Alam ko, sinasampalatayan ninyo ang bagay na yan.
Tayong lahat ay mga anak ng Diyos sapagkat tayo po ay sumasampalataya. Ano ka na kapatid? Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay sacerdote, ikaw ay ambassador ni Kristo. Mga kapatid, ikaw din ay katiwala ni Kristo. Katiwala sa Kristo ba? Alam po ba ninyo na ang inyong mga sinatangkili ay hindi ninyo ipinagkatiwala naman sa inyo? Wala kayong dapat sa ipagmamahal. Sapagkat tayo ay mga katiwala ni Kristo, ibabalik natin kay Kristo ang para sa Kanya ang ating katiwalaan. Ibabalik natin sa Kanya ang kapulit pasasalamat dahil sa ating mga talento. Maglilingkod tayo sa Kanya hindi dahil sa tayo binabayaran. Maglilingkod tayo sa Kanya sapagkat tayo mga katiwala at binabalik natin sa Kanya ang ating mga kapulit. Inilagay na ng Diyos sa lugar na yan dahil, number 1, may kakayahan ka. Number 2, mayroon kang magagawa. And number 3, may inaasahan sa iyo. Mahalaga ka kung nasa ang kagagaling sa iyo. Tiyakin mo lang na ikaw ay nasa tamang lugar. Tumagay tayo sa lugar. Number 2, mga kapatid, upang ang ating assessment ay maging mabuti at positibo, ay katulad ito na L, tatlong L, hindi tayo magkakagala, ay lumagay sa tama at ayos. Sinasagot dito ang tanong na sino ka? Ito'y tumutukoy sa ating mga pag-uugali. Kanina, lumagay sa lugar, sinasagot dito ang tanong na ano ka? Tumutukoy ito sa ating estado tungkulin at mga dapat na gampanan. Lumagay sa tama at ayos. Ano ang ugali mo, kapatid? Sino ka sa tahanan? Sino ka sa trabaho? Sino ka sa iglesia? Sa kapitbahay at mga kaibigan? Sino ka sa paaralan? Sino ka sa anakaman magpunta? Kilala ka ba bilang matapat? Kilala ka ba bilang maawain? Kilala ka ba bilang kapagpapagbabahan? Sino ka? Ikaw ba ay kilala bilang masunurin? Sino ka? Kilala ka ba bilang maalalahanin? Mapagpainuhon, mapagpapagbabahan at maawain? Sino ka, kapatid? Sino ka? O kilala ka ba bilang sinungaling, manipis, palalo, musong, manabagin, walang lamlamin, marahas, madamot, matitinang utak? Baba, paano tayo lumagay sa tama at ayos? Anong ating gagawin para tayo ay lumagay sa tama at ayos? Mayroon ba tayong magagawa, mga kapatid, na yung ating mga kandaan ay ating papapanagumpayan? Ano po ang ating gagawin, mga kapatid? Nais ko i-share sa inyo isang talata. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 2. Ang talata ay 1 hanggang 5, mga kapatid. At ito po ang ginamit sa atin ng banal na kasulatan. Kapitulo 2, talata 1 hanggang 5 ng aklat po ng Kawikaan. At mayroon po dito mga gabay na nai-share ang ating Panginoon sa bawat sa atin. Nasabi dito, anak ko, kung iyo tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, lalo pat iyong itipiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa. Oo, kung ikaw ay nanaing ng pag-ibulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa, kung iyong hahanapin siya na pangakila at sasabihin mo siya para kayaman ng matatalo. Kung magkagayoy, iyong mauunawa ang pagtatakot sa Panginoon at masusumpuan mo ang kaalaman ng Diyos. Mapatid ang number 1 na ating gagawin upang sa ganon ay mailagay ang ating mga sarili sa tama at ayos, ay magkaroon tayo ng tinatawag na commitment to study the Word of God. Yung nakarang Sabado, mapatid ay nagkaroon na short assessment ng ating AY Department sa Pamunan ng Brother Bill. At nakita na tayo ay kulang na kulang sa ating pag-aaral ng Biblia. Alam po ninyo, ang mga informasyon natin na kukuha sa banal na sulatan ay napakamahalaga at malaki ang nagagawa sa ating tinatawag na mga ikinikilos at mga inig-ugali natin. Kapag na po tayo ay pulong-pulong ng mga informasyon
na mga makalangit na bagay, mga kapatid, ay ang ating mga utak ay nakatuon dito at sabi ng banal na kasulatan kung ano ang nasa loob ng iyong puso, sinasabi ng iyong salita o ng iyong bibig. Sa mga tuwid, mga kapatid, kung ang ating mga utak ay punong-puno ng mga bagay na mga langit, sa pamagitan po ng ating pag-aaral ng banal na kasulatan, ay magagawa, madali natin i-apply ito sa ating mga pamumuhay. Kapag po tayo ay mayroong commitment na pag-aralan naman yung mga banal na salita at commitment hindi lamang pag-aralan kundi ating sundin ang ating mga napag-aaralan. Pero kapag ang ating mga utak ay punong-puno ng mga bagay na mga walang sabihin natin puro entertainment lamang, na ang ating pinanonood na pag tayo nanonood ay sa 2 oras, puro entertainment, at wala na tayong ginawa kung puro gano'n sa buong maghapon, hindi man naman natin nabuksan ng Biblia sa buong maghapon. Mga kapatid, hindi po magiging mabuti ang ating ugali sapagkat hindi po tayo naturuan ng mga salita ng Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng pangalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata ay 15 hanggang 16, 16 na lamang po mga kapatid. Ang sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan na pinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sila sa pagtuturo, sa pagsaksala, sa pagsaway, sa ikatuturo na nasa katuwiran. Mga kapatid, ang banal na kasulatan na yan lang makapagtuturo sa atin sa kabananan upang tayo sabayin, upang tayo sansalain. Mga kapatid, ang ating mga masamang mga pag-uugali ay mababago ito kung tayo ay mayroong commitment na pag-aralan ng mga salita ng Diyos at sundin ito. Kaya dapat punuin natin ang ating mga utak. Gamitin natin ang ating tinatawag na daanan ng ating mga kaluluwa. Ito yung ating tinatawag na the 5 senses of man. Yung ating sense of seeing, sense of hearing, yung taste natin, yung ating paghipo, at iba pa ng mga senses natin, gamitin natin sapagkat ang lahat ng ito, sa pamagitan ng ating paggamit ito, halimbawa, ating mayroon tayong nakita na ganito, pumapasok yan sa ating mga utak. Mayroon tayong nahipo na ganito, mayroon tayong natikman na ganito, lahat ng yan ay pumapasok sa utak. Dapat ang ating mga utak ay pulong-pulong ito ng mga mahalangit na bagay. Ang ating mga pinagtitingan, kumusta? Ang ating mga binabasa, kumusta? Ang ating mga pinanonood, kumusta, mga kapatid? Ito ba'y makatulong sa atin upang gumanda ang ating mga pag-uugali? O ito ba'y makatulong sa atin upang tayo lalong maging marahas? Upang tayo lalong maging hindi mapagpakumbaba? Upang tayo lalong maging masyadong emotional sapagkat ang laging pinanonood ay masyadong emotional at nabababa na ang ating pinagdali, mga kapatid? So tingnan natin, nakakatulong ba sa atin sa ating mga pag-uugal ng lahat ng ating mga milagro. Kaya, search the scripture and then magsanay tayo and then magsabuhay. Magsalisip, magsanay at magsabuhay. Tatlong po yan mga kapatid upang kumanda ang ating mga pag-uugal sa harapan ng ating Panginoon. Upang sa mga kapatid, sa susunod na mga pagkakataon, at kahit tayo pinigin na ng ating Panginoon, saan man tayo pumunta, ay nakikita niya na ang ating ugali ay kasi ugali ng ating Panginoon na nagbigay ng halimbawa sa bawat isa sa atin. And lastly, mga kapatid, pangatlong L, upang maging maganda ang assessment sa atin pagdating ng Panginoon ay lumagay kay Kristo. Ito'y tumutukoy at sumasagot sa tanong, nasaan ka? Number 1, ibigay ko, lumagay sa lugar, sumasagot sa tanong na ano ka, lumagay sa tama. Number 2, tama ay sumasagot sa tanong na sino ka. And number 3, lumagay kay Kristo, sinasagot sa tanong na nasaan ka o saan ka. Mayroon tatlong uri ng tao, mga kapatid. Mayroon tatlong uri ng tao. Number 1 ay yung tao na nakaupo sa trono at wala si Kristo.
So, ang kanyang kalagayan ay nasa trono siya, wala si Kristo. Kumusta po ang ating buhay, mga kapatid? Ito ba ay nasa trono ngayon at wala si Kristo? Pangalawa ay, siya ang nasa trono, si Kristo ay nasa baba ng trono. Utusan niya si Kristo, Panginoon, iligtas mo ako. Pero pag sinabi ng Panginoon, sumunod ka na itong gawin mo, ayaw mo. Kasi siya ang hari, si Kristo ay nasa baba, hindi siya hindi si Kristo ang hari sa buhay niya ay ang kanyang. Ang pinakamaganda na kalagayan ng tao, o na dapat nandoon ang tao ay, yung tao ay nasa baba, nasa paanan ng Kristo, at si Kristo ang nasa trono. Si Kristo dapat, mga kapatid, ang nasa trono ng tayo. Ilalagay natin parating si Kristo sa trono at tayo nasa paanan ng Kristo. Kung paano si Maria nung dumalaw sa tahanan ng mga magkakapatid nito na si Martha, Maria at Magdalena. Doon sa tahanan noon ay maganda din naman ang ginagawa ni Martha. Si Martha naman ay okay naman ang kanyang ginagawa. Pero mas maganda ang ginawa ni Maria. Sapagkat nung pumunta si Kristo sa tahanan nila, ay pinaupo ni Maria si Kristo sa trono, at si Maria yung umupo sa paanan ni Kristo. Pinakikinggan ang lahat ng mga sinasabi ni Kristo. Si Martha naman ay maganda din naman ang kanyang ginawa. Sapagkat siya ay naghanda para kay Kristo. Naging busy siya sa kanyang mga gawain na tungkulin. Siya ay naghanda ng mga masasarap na pagkain. Siguro, mag-aalas 12 na rin, parang ganito. Naghanda siguro siya ng mga masasarap na pagkain na paborito ng ating Panginoon at ng kanyang mga alaga. Hindi naman masama ang ginawa ni Martha, mga kapatid. Dapat na lamang nakalagdaan ni Martha ang mas lalong magandang bagay. Tayong mga Adventista, mga kapatid, ay hindi natin masasabi na tayo ay nagaya noong unang binanggit ko na kalagayan ng tao na walang Kristo. Maaaring tayo ay si Martha. Dahil ginawa ni Martha, o kanyang pinaupo sa trono si Kristo, pero hindi naman siya naging attentive kay Kristo. Hindi naman niya pinakikinggan kung ano ang sasabihin ni Kristo sa kanya. Ngayon ang mas mahalaga. Kaya naman ni Kristo, mga kapatid, kaya ng ating Panginoon si Kristo, na sa isang iglap lamang ay nariyan na ang mga pagkain. Napakain ng nariyan ang 5,000 mga tao sa pamagitan ng 5 kinamay at 2 isda. Siya ay makapangyarihan. Magagawa ni Kristo yun. Pero marahil itong si Martha, number 1 ay ulang marahil siya ng pananampalataya na magagawa ni Kristo yun. Kaya siya ay gumawa ng mga bagay na yun at hindi na ginawa ang mas mahalaga na bagay. Nasaan ka, kapatid, nung si Kristo ay dumalaw sa inyong mga tahanan? Kayo ba'y nagkakaroon ng family worship? O kayo ba'y nagbabamayan sa inyong mga tahanan? Kayo ba sa inyong tahanan, mga kapatid, nung si Kristo ay dumalaw sa inyo, ay nag-aaway kayo mag-asawa? Nag-aaway kayo mag-ama at mag-ina? Nasaan ka, kapatid? Nasaan ka? Iginagay mo ba ang inyong pamilya upang pag-aralan ang mga salita ng Diyos at turuan ang inyong mga anak ng mga makalangit na bagay? Nasaan ka? Baka ikaw ay masyadong naging busy sa gawain ng iglesia. Masyado kang nagbibigay ng mga Bible study na ang inyong tahanan ay iyong pinababayaan. Hindi ka man lamang nakapagsasalita sa iyong mga anak ng mga panahon ng Diyos at hindi mo sa kanya nagpadalala ang pag-ibig ng Diyos. Nasaan ka? Baka masyado ka ng busy sa inyong mga tungkulin, sa iyong gawain, sa inyong paghahanap buhay para mapag-aral ang inyong mga anak. Nasaan ka, kapatid? Lumagay tayo kay Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, sa pamagitan ng Apostol Pablo sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 7, ay ganito ang binabasa sa atin. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y pinagmamanasakit niya. Bakit may mga pagkakataon na
ating nakakalitaan na lumagay kay Kristo. Sapagkat masyado na tayong nag-aalala sa mga bagay upang tayo mag-survive dito sa mundo. Gusto natin na makasasabay sa kalagayan at takbo ng mundo. Gusto rin natin magkaroon ng TV, gusto rin tayo magkaroon ng drink, gusto rin tayo magkaroon ng bahay, gusto rin natin mapag-aaral ng ating mga anak. Mga bagay na yan ay mag-requanda naman po yan. But we need to prioritize God. Sapagkat mga kapatid, ang sabi na lang ng Panginoon, sa aklat ng Mateo, sa 8:33, ay ganito ang binabasa sa atin ng madalang sila. Ay sabi ni Kristo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things siya ang pinada ng Panginoon. Ang sabi sa atin sa Tagalog, datapos hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay nito, pawang ilahan sa Diyos. Huwag tayo pabalisa mga kapatid sa ating hinahan. Nariyan si Kristo. Lumagay tayo kay Kristo. Ilagay natin ang ating mga sarili sa kanyang mga kapanya. Tayo kanyang pinagmamalasakit at ang lahat ng mga bagay na yan ay daragdag lamang niya sa atin kung uunahin natin ang kaharian ng Diyos. Kailangan natin i-prioritize ang Diyos. Ang ating pag-aaral, maganda tayo nag-aaral. Pero kung tayo nag-aaral para na maging ang sapat, nalulungkot ang Panginoon ng kung tayo naghahanap buhay, para makalimutan kung nasaan tayo ngayon at mawala ang pananampalataya sa Kanya, hindi magtutuwa ang Panginoon. Lumagay tayo kay Kristo. O kung mga kapatid, marahil sa mga nakalipas sa mga pagkaraan, tayo po ay nakalimot sa Panginoon. Nawalan tayo ng pananampalataya. Hindi na tayo lumagay sa lugar, hindi na tayo lumagay sa tamang ayos, at hindi na tayo lumagay kay Kristo. Tayo mga nagkasala at naging mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Isang araw mga kapatid ay nanaginip si Martin Luther. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos at nandoon din si Satanas. Dala-dala ang napakahaba ng listahan. Sabi ni Satanas, Panginoon, ito ang si Martin Luther, ito ang anak mo. Makasalanan ito. Ito ang kanyang mga kasalanan, nakalista lahat. Nakalista, dala-dala niya ang ebidensya. Ito ang aking ebidensya, pinakikita ko sa iyo. Hinihila ng Panginoon ang haba, hila ng hila. Sabi ng Panginoon, sige, hilahin mo lang ang hilayan para makita natin ang mga kasalanan ng Martin Luther. Ganito ang hinihila, dapat yan mamatay. Yan si Martin Luther, dapat yan mamatay. Hindi yan dapat maligtas, dapat yan ma-impyerno. Walang maligtasan yan dapat. Hinihila niya habang hinihila ang mga listahan ng kanyang mga kasalanan o ng mga kasalanan ng Martin Luther. Sabi ng Panginoon, hilahin mo pa, hilahin mo pa, hilahin mo pa. At nung nahila lahat, ang mahabang listahan na yun, napakahabang listahan, doon sa dulo na kalagay, forgiven, napatawad na. Mga kapatid, ang assessment marahil na ngayon ay negative, hindi maganda. Pero, mayroong magandang balita na nais ipaabot at ibalita sa ating mga kumawag. All are forgiven. Ang lahat ay napatawad. Kung tayo ay lalapit sa Panginoon at hiling ng tawad sa Kanya, magkakaroon ng isang malalim at mainit na pagtatalaga sa Kanya, sapagkat sinasabi sa atin sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, talatang 1 ay dito. Kung isinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya, na tayo tatawarin sa ating mga kasalanan at tayo nililis sa lahat ng mga. Mayroong pag-asa ang bawat sa ating mga kasalanan. Tayo ay ngayon ay nagpapawag. Nililis na tayo ng ating mga. At naisisigaw natin sa mundo, sa ating mga puso, magkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na malaking pag-asa. Kagaya ng ginawa ng Apostol Pablo na nakatala sa aklat ng Filipos,
Kapitulo 4, talatang 13. Ito na po ngayon ang ating magsisigawan at tayo kasunod na nalapit sa Diyos. Masabi sa atin sa Kapitulo 4, talatang 13, lahat ng mga bagay ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Mapatid tayo lahat ng mga manghina, ngunit mayroong Kristo, mayroong Diyos na nagpapalakas sa atin. Magkaroon lamang tayo ng commitment sa Kanya. Ating ipasakop ang ating mga sarili sa Kanya. Tayo magpakumbaba sa Kanya. Hindi natin ang tawag sa Kanya ang ating mga pagkukulang at mga pagkakasala. At may sisigaw natin sa gaya ng Pablo, ang mga katagal, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan po ang aking dalangin mga kapatid sa mga katagal. Nawa, sa darating kami na isang taon na ating tatahapin, tayo pong lahat na mag-iasabay sa pananampalataya. At tayo natin ay dahil sa kanya. Pagpalaman po ang bawat sa atin. Bago po tayo paglituran ng ating mga kapatid sa kuya, pagpatay. Tulad ng isang babaeng balo sa harapan, ang Diyos ay pawang na naghamon at anangako. Dalili niyo ang buhay sa 10 bahagi sa kamalika upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At gayon, subukan ninyo ako, gayon, sabi ng Panginoon, ng mga hukot, tingnan ninyo ako hindi ko bubuksan. Para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Sa hanggang ito, ang Diyos ay nagbibigay ng paraan para sa kabuuan. Sinasabi na sa pagbibigay, tayo ay nakatanggap ng maraming pagpapala. At ito ay ang pagbibigay ng ating sarili sa kung saan ito ay ating natatagpuan. Sa pagkawala, ito ay ating natatagpuan ang kaparaanan ng Diyos kapag ating niyama, siyang napangunahan ang ating buhay. Nangako ang Diyos na ibubuhos ang walang hanggang pagpapala kung ating siyang gagawing Panginoon ng ating buhay. Ang ating mga ari-arian, magitan ng pagbabalik ay 10 bahagi at pagbibigay ng mga handog. Tulad ng isang babae na balo sa Serabat, tayo'y lubos na pagpapalain. Kapag pinili natin ang makikindadaan ng pagtitiwala sa Panginoon, ito ang magdadala sa atin ng magandang paglalakbay at magkaroon ng malalim na pagkilala sa Diyos kung saan makikita ng mga mata ng mga bagay na hindi nakikita. Narinig ang mga tulong na hindi napapakinggan at naiisip ang mga bagay na hindi mo naisip. At dito'y makakaranas tayo ng buong pagpapala ng kapal sa katulad. Tayo po ay paglilingkuran ng ating mga.
Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, walang kapangyarihan sa lahat. Ito ay salamat sa inyo. Sa muling abuong ng ito, kami ay ito, pinabayaan sa inyo. Ama manal, sama po sa aming nabasa, nakapigyan, na kung ano lamang po ako namin ang inyong sarihan. Kayo po na lang po, ng lahat ng mga bagay ay pawang ikalagay ng amin. Ganito po, Panginoon Diyos, sa mga ito, mga handong, mga ito po, aming pong nilalapit, yung po ito mga anak ng basbasan, hindi namin po kung ito ay magamit. Sa banal na gawain ng iglesia, ito kami po ay marami pang mga kaluluwa na mailapit na inyo, namin sa inyo sa banal. Mga banal, sa amat po sa inyong pagtugon, sa aming panananin, sa mga ganito, sa amat po sa kawan, sa aming mga pagkakasalan, sa pangalan na ito. Buhay mo sa akin. Hymn number 204. 204. Mahabagyo Ama, salamat sa inyong mga banal sa Pina na inyong pinaalaala at itinagkaloob sa bawat isa. Tunay na kayo ay napakabuti sa amin. Kapagkat kayo ay lagi ninyo, kami ay lagi ninyo, kailangan na tuwing kami ay humingi ng kapatawaran.
Sa mga oras na ito, mga bawat kami ay nagtatalaga na susunod sa inyo hanggang sa bahagi ng aming at bayan ng Diyos, hanggang sila lahat ang mayamang kasipan sa ating pag-uwi sa ating mga anak, tagdayin natin ang tunay na magkayapaan at sa kahimitan, tunay na pagkakit sa ating mga sa pangalan. Thank you.